Breaking news, talo po si Albert Pagara via unanimous decision sa Australia. Sa ngayon wala pa tayong malinaw na video mga boss tungkol sa naging laban. Pero ayon sa handler ni Pagara, talo na siya by decision. Dahil sa kanyang pagkatalo, bumagsak ang kartada sa 37 wins, 26 KOs, may 3 talo na. Kahit nag-overweight si Albert Pagara, hindi pa rin niya nasamantala yung pagiging advantage. May bago ng kartada si Billy Polkinghorne na 6 wins, 2 KOs, wala pa rin talo. Kung pagbabasehan niya ang kanilang kartada, malayong mas experience si Albert Pagara. Pero natalo pa rin siya by decision. Kaya bounce back na lang si Albert Pagara mga boss. Maganda siguro kung umakyat na lang siya ng dibisyon. Sa iba pang balita, dumalaw naman si pambansang kamao sa burol ni Coach Agawon sa General Santos City. Si Coach Agawon po ang isang trainer ni pambansang kamao na pumanaw matapos ang isang training session kay Pacman. Dahil daw po sa sakit ang kanyang biglang pagpanaw. Samantala nanatili pa rin aktibo si Pacman sa kanyang training para pagganda ng seryosong laban kontra Floyd Mayweather. Magkakaroon muna ng exhibition fight bago ang September Showdown. Sino kaya ang unang kalaban ni Pacman bago si Floyd? Abangan natin yan mga boss. Sa iba pang balita, ayon sa naging press con ni Inoue at Nakatani sa Japan, parehas kumpiyansa ang dalawang Japanese na may panalo nila ang laban. Ayon kay Junto Nakatani, nakahanda siya sa kahit anong estilo ni Inoue. Basta makuha daw niya ang panalo by knockout or decision. Pero mas naganda umano si Nakatani para manalo sa decision. Sinabi din ng trainer ni Nakatani, target nila talunin si Inoue by decision. Sumagot naman si Inoue at sinabing hindi siya matatalo sa decision dahil mas nakahanda raw siya para dito. Kailangan daw patulugin muna si Inoue para matalo siya dahil hindi papayag na matalo na lang sa puntos. Mas mabilis at mas accurate ang patama ni Inoue, speed at footwork ang pamatay sa laban. Samantala si Nakatani mas mahaba at masipag bumitaw ng jab. Kaya tingin ko mas kokontrolin ni Junto Nakatani ang distansya. Mainit ang laban na ito ngayong May 2 dahil labanan ng dalawang elite sa Japan. Sa iba pang balita, Kenneth Lover puspusan na ang training para paggandaan si Katsuma Akitsugi. Kailangan ni Lover maipanalo ito dahil ito ang susi sa kanyang tagumpay. Kung manalo siya, nakapila agad para sa IBF Bantamweight belt. Kung tuloy-tuloy pa ang kanyang panalo, pwede niya makaharap si Takuma Inoue at Tenshin Nasukawa. Kailangan lang ni Lover mag-focus sa kanyang training para sunod-sunod ang panalo. Maraming malalaking pangalan ang pwede niyang kalabanin sa bantamweight. Samantala kay Turman, todo training na para masigurado ang kondisyon ngayong March 28. Kahit dehado si Turman kontra Fundura, kumpiyansa pa rin na maging WBC champion matapos ang laban. Sa ibang banda, Nonito The Flash Donaire dumating na sa Japan para sa laban niya ngayong March 15. Kalaban niya si Rico Masuda sa isang 10-round bantamweight eliminator. Ang mananalo dito sa laban ay maging mandatory challenger ni Seiya Tsutsumi na may hawak sa WBA Bantamweight belt. Matatandaan na si Seiya Tsutsumi ang tumalo kay Nonito Donaire. Kaya abangan po natin ito mga boss.